Hello guys! Hello Scorpio! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Scorpio. Alamin natin kung ano ang messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. Love and relationship, second half ng 2024. Scorpio. Ang relationship reading na to is pwedeng sa pamilya, intimate relationship sa girlfriend, boyfriend, asawa, ex, or pwedeng mga kakilala, acquaintance, katrabaho, or kung ano pa. Okay. Okay. Scorpio, comment down below if you're resonated, ha. Nakikita natin dito, Scorpio, na may posibleng kakabreak lang na Scorpio. Pwedeng nagsisimula ka pa lang na mag-move on. Sinasabi ng dalawang barahang to na etong second half ng 2024 is oras ito para mag-move on ka. So, kailangan mo ang oras para maghilom yung sugat na dala-dala ng breakup or heartbreak, toxic relationship, or addiction, or kano man to. So, ang pinaka parang concern mo, yung iba lang ha, kasi hindi naman lahat makaka-resonate, is gumaling yung sama ng loob mo and gagamitin mo itong second half ng 2024 para makalimutan, mag-move on, time to heal, para mag-progress sa heartbreak mo and magkaroon ka na ng kalayaan sa mga toxic na relationship. Okay. Scorpio, deception. So, nakikita natin dito na yun na nga. Pwedeng ang isa sa dahilan kung bakit nagkahiwalay ang dalawang taong nagmamahalan or posibleng magkahiwalay is dahil sa deception. May isang tao dito na hindi totoo sa relationship. Pwedeng may third party or pwedeng siya ay nagkukunwari lang na in love, pero hindi naman talaga siya in love. Okay, so yun. And if ever man na ngayon nanonood ka, single ka pa, wala ka pang relationship, kung ano man ito na, or kung sino man itong darating sa buhay mo, ngayong second half ng 2024, mag-iingat ka. Kasi posibleng nagbabalat kayo lang yan, kunyari, may gusto sa'yo, mahal ka, pero may iba siya, may hidden agenda siya. Okay? Mayroon siyang purpose kung bakit gusto niyang makipagrelasyon sa'yo. Or mayroon siyang hidden agenda. Okay? So, yun. If ikaw naman is galing sa relationship, natuklasan mo na, may mga revelation dito, nanloko, niloko ka, or kung ano pa man, gamitin mo itong second half ng 2024 para makapag-move on ka na, para makapagpahinga. Ipahinga mo yung puso mo. Yun ang sinasabi sa'yo dito, Scorpio. Okay? Comment down below if resonated ka. Okay, yun. So, yun. If ever man galing ka sa heartbroken or heartbroken ka, wag mong pilitin na magmahal ulit agad-agad. Make sure na self-love to, guys. Mahalin mo muna yung sarili mo. Okay? Kung halimbawa yun na nga, galing ka sa hindi magandang relationship, mapapamilya man yan, intimate, friendship, kailangan mo daw na bigyan ng sarili mo ng time na makapagpahinga, makapag-relax, and bumalik yung sigla, yung ngiti sa labi mo. Okay? Two of Swords, sinasabi ng baraha, wag mong i-delay itong pagpapahinga na to.
Kasi minsan, like, 'di ba, mga rebound relationship. If ever man na, alam ba, galing ka sa isang broken na relationship, heartbroken ka, tapos may pumasok, may gustong makipagrelasyon sa'yo, for the sake na gusto mong makamove on, rebound relationship, huwag mong susubukan yun. Kasi end of the day, babalik ka pa rin doon sa pain mo. Okay, kawawa naman yung taong yun. Or ikaw mismo, if ever alam mo na yung taong gusto mo is galing sa heartbreak, hayaan mo muna siya na makapag-move on. Okay? Okay, so meron ditong, yun, 'di ba? Sinasabi sir dito, Scorpio, na if ever na punong-puno ng sugat ang puso mo, gamitin mo itong motivation para mag-focus ka sa trabaho. Kung hindi ka swerte muna ngayon sa usaping relationship, baka swerte ka sa pera. So yun, doon ka muna mag-focus sa trabaho or sa pera. 8 of Wands, nakikita ko siya dito na may good news. May posibleng good news ka na matatanggap tungkol sa pera. Yun na nga. So, ganun talagang buhay. Minsan, minamala sa relationship, siniswerte sa pera. Pero meron naman na swerte sa relationship, swerte din sa pera. Okay, and 6 of Swords. Nakikita ko siya dito na meron din dito na relationship na pareho silang sugatan, 'di ba? Pareho silang nagsasuffer sa mga tao sa paligid nila. May ganun na nagmamahalan, pero may mga tao sa paligid nila na parang hindi masaya sa kung ano yung meron sila. So pareho silang wounded, pareho silang biktima ng mga tao sa paligid nila. And sabay ang dalawang to na mag-move on. Together sila. Magkasama sila sa hirap at ginhawa. So if ever resonated ka, comment down below. Okay, so 6 of, wow. Nakikita ko sa'yo dito na may mag-asawa siguro or pwedeng live-in partner lang, girlfriend or boyfriend, na magde-decision sila sa second half ng 2024 na magtrabaho sa ibang bansa. Or instead na mag-focus sila sa mga issues sa relationship nila, magpo-focus sila sa pera. 'Di ba? Magsisave sila ng pera para magpakasal, para magpagawa ng bahay, para makapag-ipon, para sa kanilang future or sa kanilang pagtanda. Parang ganun. So, if ever resonated ka dyan, comment down below. Okay. So, dito naman, mag-iingat yung iba sa inyo dyan kasi nga, in relationship ka man, may asawa ka, maraming tukso sa paligid. It's either ikaw yung tutuksohin, maraming magkakagusto sa'yo, babae ka man or lalaki, or ikaw yung magkakagusto. Okay? So, eto naman, sinasabi ng baraha sa'yo dito na mag-iingat ka sa mga bago mong kakilala. Okay? Ingat-ingat ka sa mga bagong kakilala. Like, halimbawa, may bagong kakilala ka tapos hiningi niya yung number mo, yung email mo, or ano pa man. Wag mong ibigay. Kasi pwedeng siya ang maging lamat or maging dahilan ng pagkasira ng relationship mo. Okay? So, yan guys ang sinasabi ng baraha. Thank you and see you again. Bye!